Isang magandang balita po na hindi nawala mga alaala ng pasyente sa kabila ng matagal na pananatili niya sa koma. Binuklat ng doktor ang hawak niyang clipboard at binasa pa ang mga naroon. Kung magpapatuloy po ang pag-ayos ng kanyang kalagayan, hindi magtatagal, makakalabas na siya ng ospital. Po, ano po ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ng isang lalaki. Gising na po si Miss Abby. Kani-kanina lang po siya nagkaroon ng malay. Tinapik ng doktor ang balikat ng lalaki. Sir Nathan, mas makabubuti na maipakilala niyo ang sarili niyo sa kanya. Hinay-hinay lang ho ah. Dahil hanggang ngayon, nabigla pa rin siya sa mga nangyari. Sige po. Umalis na ang doktor at naiwang nakamaang si Nathan sa labas ng kwarto ni Abby. Habang nanginginig ang kanyang kamay, nang hawakan niya ang doorknob. Sa loob ng 2 taon na pag-aalaga at pag-aasikaso niya dito, hindi siya nakapaghanda sa pagdating ng araw na magkakaroon nito ng malay. Kinakabahan siya nang binuksan niya ang pinto ng silid. Agad siyang napatitig sa babaeng nagulat sa pagpasok niya. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Marahang naglakad palapit sa kama si Nathan. Huwag ka matakot. Wala akong gagawing masama sa'yo. Anong kailangan mo sa akin? Ako si Nathan. Ako ay nag-alaga at nag-asikaso sa'yo dito sa ospital. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Kumusta na pakiramdam mo? Ikaw? Ikaw ang tumulong sa akin? Tumangutango si Nathan. Oo, ako nga. Naningkit ang mga mata ng dalaga at tinitigang maigi si Nathan. Bakit mo naman ginawa yon? Ha? Hindi ko rin alam eh. Napakamot siya sa batok. Nakita kitang walang malay at duguan sa tabing ilog. Ang unang pumasok sa isip ko, dalhin ka sa ospital. Nang malaman ko na koma ka, pakiramdam ko obligasyon ko alagaan at asikasuhin ka. Salamat. Salamat dahil tinulungan mo ko. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Kahit naman siguro, ibang tao gagawin yun eh. No, hindi lahat ng tao mabuti katulad mo. Alam ko yan. Dahil bago ako maaksidente, natatandaan ko pa kung paano ako pinagtaksilan ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Kung ganon, natatandaan mo kung ano nangyari sa'yo? Tumango si Abby. Malinaw na malinaw pa sa alaala ko. Napakuyom ang kanyang kamao, ngunit agad niyang tinago yun. Bumaling siya ng tingin sa binata. Paano ako makakabawi sa'yo? Magkano ang nagastos mo para lang sa pagpapagamot sa akin? Huwag kang mag-alala, handa akong bayaran lahat yun. Hindi na kailangan. Huwag kang magbayad sa akin. At saka, yaan mo na yun. Ha? Ano ba sinasabi mo? Halos 2 taon ako nakaratay dito. Sigurado ako malaking halaga yung nagastos mo para lang doon. Huwag kang mag-alala. Trust me, hindi mo na kailangan bayaran yan. Gustuhin mang makipagtalo ng dalaga, mas pinili niyang manahimik at pagmasdan si Nathan. Sinuri niyang maigi ang itsura nito. Simple ang suot ng binata. White plain t-shirt at pantalon na itim. Singkit ang mga mata nito. Maputi ang kutis. Gwapo rin to at makisig ang pangangatawan. Sunod-sunod namang tumikim si Nathan nang mapansin niya ang pagtitig ni Abby. May problema ba? May kailangan ka? Wala. Bakit mo ako tinititigan? Ha? Hindi naman ah. Mabilis na napaiwas ng tingin ng dalaga. Bakit naman kita tititigan no? Hindi napigilan ni Nathan ang kanyang pagtawa sa naging reaksyon ni Abby. Nagsimula na rin siya magkwento ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga nangyari sa nakalipas na 2 taon. Mababakas sa mukha ng dalaga ang labis na pagkagulat dahil sa mga naririnig niya. Sino ba naman ang hindi magugulat? Ngayong 2 taon kang nakoma. At nang sumapit ang gabi, nagpaalam na si Nathan para umuwi. Kailangan na rin kasing pahinga ni Abby dahil inaantok na siya. Babalik na lang ako bukas, Abby. Magpahinga ka na. Kung nakakaabala sa'yo, ayos lang kahit hindi ka bumalik. Abala? Hindi ah. Marami akong bakanting oras, kaya nagagawa ko pa rin asikasuhin at alagaan ka habang narito ka. Napahagat ng ibabang labi si Abby at tumango.
Nang makalabas ng kwarto si Nathan, saka pa lamang siya sunod-sunod na nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ngayong nakikita niyang bumubuti na ang lagay ng dalaga, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil kumakabog ng malakas ang puso niya. Nasa biyahe siya, hindi nawawala sa isip niya ang mukha ni Abby, na para bang nakatatak na yon sa kanyang isipan at hirap na hirap siyang alisin yun doon. Sir Nathan, mabuti naman po at nakauwi ka na. Kamusta ang pasyente mo? Nagagalak na sambit ni Manang Delia. At teka, bakit parang aligaga ka riyan? May nangyari ho ba? Wala po, Manang. Dumiretso siya ng lakad at nagtungo sa kusina. Nagising na po si Abby. Nagkaroon na po siya ng malay. Aba ay mabuti kung ganon. Nakapag-usap na ba kayo? Nagpakilala ka na ba sa kanya? Nilingon ni Nathan ang matanda na sumunod na pala sa kanya. Opo, kamusta naman ang pag-uusap ninyo? Huwag mong sabihin sa akin na hindi naging maganda ang resulta. Naniningkit pa ang mga mata ni Manang Delia. Ayos naman po, Manang. Gusto nga po niyang bayaran yung mga nagastos ko eh. Pumayag ka ba? Dapat hindi mo natanggapin. Matapos na nangyari sa kanya, kailangan niya rin magsimula ng panibagong buhay. Alam ko naman ho yun, Manang. Kaya nga po tinanggihan ko eh. Mabuti naman. At maliit na bagay lang din ang ginawa mong pagtulong sa kanya. Kung pera lang ang pag-uusapan, sigurado akong wala lang sa iyo yung nagastos mo. Isa kang matagumpay na bilyonaryo. Kahit nga hindi ka pumasok sa kumpanya mo, kumikita ka eh. Ngumisi ang matanda bago marahang naglakad palapit sa binata. Alam ko rin kaya ginawa mo yon dahil nagagandahan ka sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Nathan pagkatapos bahagyang napaatras. Manang, hindi ganun yun. Tutulungan ko naman kahit sino, no? Sigurado naman akong gagawin mo nga yan sa kahit sino. Ang ibig kong sabihin, typo rin ang babaeng yun, hindi ba? Ikaw talaga, Manang, kung ano-ano sinasabi mo. Pilit na tumawa si Nathan. Magpapahinga na ho ako. Dali-daling naglakad palabas ng kusina si Nathan at agad na dumiretso sa kanyang kwarto. Pabagsak siyang nahiga sa kanyang kama at napatitig sa kisame. Pinilit pa niyang alisin sa isip niya ang itsura ni Abby, ngunit nabigo siya. Ilang oras siyang nakatulala kakaisip sa dalaga, hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng antok. Sa paglipas ng mga araw, lalong bumuti ang kalagayan ni Abby. Hindi nagtagal, pinayagan na siyang makalabas ng ospital. Hindi pa rin umalis si Nathan sa tabi ng dalaga. Inaasikaso niya pa rin to bawat araw. Sigurado ka bang patitirahin mo ako sa bahay mo? Nag-aalin lang ang tanong ni Abby. Hindi ba parang sobra-sobra na yung nagawa mo para sa akin? Na hindi mo nga ako pinayagang bayaran yung mga nagastos mo sa ospital? Ngumiti lang si Nathan dito. Huwag mo na ang problemahin yun, Abby. Kaya ko na yun. Handa naman akong tulungan ka. Nahihiya na kasi ako. Napaiwas ng tingin si Abby. Pinagmasdan na lamang niya ang malawak na palayan na nadadaanan nila. Kaya ko na rin naman kasi intindihin ang sarili ko. Inabala pa rin kita. Hindi to abala, okay? Kusa ko tong ginagawa para sa'yo. Besides, wala ka namang bahay dito sa probinsya. Kung babalik ka ng syudad, sure ka bang ready ka na? Paano kung balikan ka naman nagtangka sa'yo noon? Hindi naman nakasagot si Abby. Napakuyom siya ng kamao. Nang makaramdam na naman siya ng galit. Kahit ayaw niya, kusang bumabalik sa isip niya ang mga alaala ng pagtatraydor ng pinagkatiwalaan niyang tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa nila yun sa kanya. Pwede ka manatili sa bahay ko hanggang sa maging handa ka na, Abby. Huwag mo isipin na nakakaabala ka dahil hindi naman. Salamat. Halos kalahating oras ang tinagal ng biyahe nilang dalawa bago nakarating sa bahay ni Nathan. Halos mapanganga ang dalaga na makita kung gaano kalaki ito. Malawak din ang bakuran at kay gandang pagmasdan dahil sa mga nakatanim na puno at halaman. Bahay mo to? Hindi makapaniwala ang tanong ni Abby. Seryoso? Ganito pala kalaki yung bahay mo? Maganda ba? Mukhang nagustuhan mo naman. That's good to know. Simula sa araw na to, dito ka na muna titira. Enjoy mo ang sarili mo.
sa pananatili mo dito, okay? Kaya pala ayaw mong bayaran ko yung mga nagastos mo sa ospital. Bahagyang natawa si Nathan. Hindi din naman kasi ako ganong klaseng tao, Abby. Bukal sa loob ko ang ginawa kong pagtulong sa'yo. Hindi ko kailangan ng kapalit o kabayaran. Napatulala ang dalaga at napatitig kay Nathan. Kasabay nun ay ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ngayon lamang ito naramdaman ni Abby. Hindi na siya mapakali sa kinatatayuan niya. Batid niyang namumula na ang mukha niya. At hindi niya alam kung anong dapat gawin para hindi yun mapansin ni Nathan. Ayos ka lang ba, Abby? May masakit ba sa'yo? Agad na lumapit ang binata kay Abby. Ba't ganyan na itsura mo? Halika, pumasok na tayo sa loob. Ayos lang ako, salamat. Sigurado ka ba? Tumango ang dalaga. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Nathan. Dahilan para mas lalo pa siya magtaka. Hindi naman mangmang si Abby. Kahit papaano alam niyang kapag merong kakaiba sa lalaki na kasalamuhan niya. Sa pagkakataong ito, ramdam niya ang matinding pag-aalala ni Nathan para sa kanya. Kahit di sabihin ng binata, batid ni Abby na may gusto ito sa kanya. Ito na ba si Abby? Tanong ng matandang babae na siyang nagbukas ng pinto ng bahay. Ang ganda mo talaga, iha. Pumasok ka na muna para makapagpahinga ka. Magandang araw ho. Tawagin mo na lang ako Manang Delia. Inakay pa ng matanda si Abby papasok sa bahay. Kitang-kita ang kakaibang saya sa mukha ni Manang Delia. At kahit ang dalaga napansin yun, napailing na lang si Nathan dahil sa inasta ng matanda. Hindi niya rin naman ito masisisi dahil matagal nang sabik sa ibang tao si Manang Delia. Silang dalawa lang kasi ang nakatira sa bahay at bibihira lang din ito lumabas. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Pupunta lang muna ako sa kwarto ko. Paalam ni Nathan. Iha, naihanda ko na magiging kwarto mo. Nalinis ko na yun at naayos. Hinawakan ni Manang Delia ang kamay ng dalaga. Masaya ako dahil naging mabuti na ang kalagayan mo. Huwag kang mahihiya rito ha. Kami lang ni Sir Nathan na nandito. Opo, salamat po. Sandali, kukunin ko lang yung hinanda ko merienda. Nang umalis ang matanda, hindi napigilan ni Abby na ilibot ang tingin niya sa paligid. Mababakas ang pagkamangha sa kanyang muka, habang pinagmamastan ang magaganda at mga mamahaling dekorasyon sa paligid. Ngayon pa lamang, tinatak niya na sa isip na hindi siya dapat magtagal dito. Nais niyang maghiganti sa mga nagtraidor sa kanya at hindi siya titigil hanggat hindi siya nagtatagumpay. Gustuhin man ni Abby na maisagawa yun sa lalo madaling panahon. Alam niyang kailangan niya ring maganda. Matapos na nangyari sa kanya, kailangan niyang makabawi ng lakas. Kilalang kilala niya ang mga kakalabanin niya. At alam niya hindi madali ang gagawin. Maraming salamat po. Sana po hindi ako abala sa inyo. Nilapag ng matanda ang dala niyang tray sa maliit na mesa sa harap ng sofa. Ano ka ba naman, iha? Wala to. Natural lang to sa akin. Kaya hindi mo na kailangan mahiya. Kumain ka na. Tatawagin ko lang si Sir Nathan. Ako na po. Nakakahiya naman po at baka pagod na rin kayo. Saan po ba yung kwarto niya? Sigurado ka ba? Opo, ituro niyo na lang po sa akin. Umakyat ka lang sa hagdan pagdating mo sa hallway, yung nasa dulo ang kwarto niya. Sige po. Kahit nag-aalinlangan, nagtungo na si Abby sa kwarto ni Nathan. Ilang minuto pa lamang siya sa bahay ng lalaki. Mas lalo siyang nababalot ng hiya kung kaya't naisipan niyang tumulong, lalo na kung kaya din naman niyang gawin. Sunod-sunod na naging pagkatok niya sa pinto ng kwarto. Pasok! Malakas na sigaw ni Nathan mula sa loob. Binuksan ni Abby ang pinto. Ngunit agad siya natigilan at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Sorry, hindi ko sinasadya. Aligagang paumanhin ang dalaga. Agad siyang lumabas at sinarado ang pinto. Pasensya na talaga. Wala naman ako nakita. Narinig ni Abby ang pagmamadali ng binata sa loob ng kwarto. Batid niya nagulat din to sa nangyari at hindi inaasahan ang pagpasok niya. Maya-maya, bumukas ulit ang pinto ng kwarto. Bakas ang pagkataranta sa mukha ni Nathan habang nakatitig sa dalaga. Sorry. Akala ko si Manang Delia.
Hindi ko alam na pupunta ka sa kwarto ko. Ano kasi, naganda raw si Manang ng merienda. Nagpresenta ako sunduin ka. Hindi ko naman alam na naligo ka pala. Promise, wala naman ako nakita. Ano naman na makikita mo? Tabo na naman ng tuwali yung kalahating katawan ko. Namnam ni Abby ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Kaya napatungo siya. Yun nga ibig kong sabihin. Ba't ka kasi lumalabas ng banyo na nakaganon lang? Dahil nasa kwarto ko naman ang banyo. Piloso po ang sagot ni Nathan. Besides, dalawa lang kami ni Manang Delia dito. Kaya nasanay na ako. Okay. Mauna na ako sa baba. Sumunod ka na lang. Halos magkarambola ang dibdib ni Abby ng mga sandaling yon. Kakaiba pa rin ang init na nararamdaman niya sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa kanyang muka. Habang naglalakad pababa, napahagat siya ng pang-ibabang labi nang maalala niya ang itsura ni Nathan kanina. Doon niya napatunayan na maganda talaga ang hubog ng katawan ng lalaki. Nasaan na si Sir Nathan? Bakit hindi pa kayo magkasama? Kunot noong tanong ni Manang Delia. Susunod na lang daw po siya. Ganun ba? Opo. Ang mabuti pa'y mauna ka na magmerienda. Sige po, salamat po. Hindi nagtagal dumating na rin si Nathan at sumabay sa pagmemerienda ni Abby. Hindi magawang tumingin ang dalaga kay Nathan dahil sa nangyari kanina. Nanatili lang din siyang tahimik at nakatuon ng atensyon sa pagkain. Matapos magmerienda, inihatid na ni Manang Delia si Abby sa magiging kwarto nito. Napagdesisyonan ng dalaga na magpahinga na lang muna. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nakita kanina. Habang tumatagal, nawawala siya sa sariling ulirat. Kahit nga, ang paglamon ng antok sa kanya, hindi niya na namalayan. Sa paglipas ng mga araw, natagpuan na lamang ni Abby ang kanyang sarili. Na unti-unting napapalapit kay Nathan. Likas na mabait ang binata. At walang pinagbago simula nang gumaling si Abby. Anong ginagawa mo? Nabalot ng pagtataka at pangamba ang dalaga sa biglaang pagyakap ni Nathan sa kanya. Bakit mo ako niyayakap? Bahagyang natawa ang binata. Hindi kita niyayakap. Inaalalayan ko lang ang mga kamay mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko naman to eh. Sigurado ka ba? Bakit? Parang hindi naman ayos yung ginagawa mo. Kasi, nanggugulo ka. Napahalakhak si Nathan bago lumayo sa dalaga. Nanatili siyang nakatitig kay Abby. Pinagmamasang mabuti ang namumula nitong muka. Kahit di sabihin ng binata, masaya siya sa mga oras na yon. Umalis ka nga, kaya ko to mag-isa. Papanoorin na lang kita. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin na ikagugulat mo. Ngumiti si Nathan. Marunong ka pala mag-drawing? Kung nung isang araw pa sinabi, di sana, nakabili tayo ng mga bagong gamit. Nakita ko lang naman doon sa cabinet sa kwarto ko. Doon ata na itago ni Manang Delia. Wala rin kasi ako magawa minsan kaya ito. Pinagkaabalahan ko na lang. You're good. Aaminin ko, di ko mapigilan ng sarili kong humanga dahil sa ganda ng pagkakaguhit mo. Di mo na ako kailangan purihin. Nahasalan din siguro ako noon kasi libangan ko to. See. Kahit nag-aalinlangan, nagpatuloy siya sa pagdodrawing. Ramdam pa rin niya ang titig at panonood sa kanya ni Nathan. Ngunit pilit na lang niyang binabaliwala yon. Itinoon ni Abby ang atensyon niya sa kanyang ginagawa hanggang sa lumipas na naman ang mga oras. Umalis na pala ang binata at hindi niya napansin. Napagdesisyonan niyang pumasok sa bahay at dumiretso sa kusina. Hindi pa rin makalma ang dibdib niya. Habang lumilipas sa mga araw, napapansin niyang palala ito ng palala. Habang umiinom ng tubig, bigla na lang siya nakarinig ng kaluskos. Dahil sa pagkataranta, mabilis niyang kinuha ang kutsilyo na malapit lang sa kanya at binato yun ng walang pag-aalinlangan. Tumama ang kutsilyo sa pinto ng kusina kung saan nakatayo si Nathan at gulat na gulat sa nangyari. What the hell? Ba't mo ginawa yun? Muntik na akong tamaan ah. Sorry. I'm really sorry. Dali-daling lumapit ang dalaga sa pwesto ni Nathan. Hinugot ang kutsilyo sa pinto. Pagkatapos ay saka umatras ng bahagya. Nataranta kasi ako pasensya na. May kumaluskos kasi. Bakas ang pagkagulat at nerbiyos sa mukha ng binata. Nakahawak pa ito sa dibdib.
habang mabigat ang kanyang bawat paghinga at napailing kalaunan. Grabe ka namang manggulat. Pasensya na talaga, Nathan ha. Hindi ko talaga sinasadya. Akala ko kasi may ibang tao eh. 3 lang naman tayo nasa bahay. Wala rin namang ibang pumupunta dito. Paano mo naisip na may ibang tao? Napaiwas ng tingin si Abby. Akala ko kasi nahanap na ako nung mga nag-traitor sa akin nun. At gusto ulit nila akong tapusin. Anong klaseng tao ba ang tinutukoy mo? Mas mabuti siguro wag mo na lang alamin. Wala rin naman mababago kahit pasabihin ko sa'yo. Bakit parang ang delikado naman ang sitwasyon mo? Anong klaseng buhay ba meron ka nun? Sa syudad? Sunod-sunod ang paglunok ni Abby. Bahagya pa siyang tumikim bago bumaling ng tingin sa binata. Hindi ko obligasyon na ipaliwanag sa iyo ang lahat tungkol sa akin. Maraming salamat sa malaking tulong na ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun. Kailangan ko nang sabihin sa iyo ang lahat. Lalong-lalo na ang personal kong buhay. Bahagyang nagdadabog na naglakad paalis sa kusina ang dalaga. Naiwang nakamaang si Nathan dahil sa naging asta ni Abby. Mas lalo lamang siya naguluhan sa nangyayari. At mas lalo ring nabuo ang kuryosidad sa kanyang isipan. At nais niya pang kilalanin ng maigi ang dalaga. Sa paglipas ng mga araw napansin ni Nathan ang pag-iwas sa kanya ni Abby. Batid niyang dahil yon sa naging pag-uusap nila noong isang araw. Ngunit hindi naman siya makahanap ng tamang tiyempo para kausapin ang dalaga. Manang, nakita niyo po ba si Abby? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Kunot noong tanong ni Nathan. Nakita ko siya kanina sa labas ng bahay, sir. May nangyari po ba? Nag-away po ba kayo? Tumigil sa pagtutupi ng damit ang matanda. Ilang araw ko nang napapansin na hindi kayo nag-uusap o nagpapansinan. Parang gano'n na nga po, Manang. Napakamot sa batok ang binata. Hindi po maganda yung pag-uusap namin ng isang araw eh. Ay nako, ang mabuti pa ayusin niyo yan para hindi na lumaki pa. Kung ikaw may kasalanan, humingi ka ng tawad. Opo, yun po talaga yung gagawin ko. Mabuti naman kung ganon. Alam ko namang hindi mo rin matitiis na hindi ka pinapansin ni Abby. Manang naman. Bahagyang tumawa si Manang Delia. Naku, wag mo na ako lokohin, Sir Nathan. Kitang-kita ko sa mukha mo na gustong-gusto mo siya. Tanggapin mo na lang yun sa sarili mo at umamin ka sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Mahuli ang lahat? Ano naman po ibig sabihin nun? Hindi ba't balak ni Abby na bumalik sa syudad? E paano kung dumating ang araw na aalis na siya? Kung hindi ka pa aamin, baka tuluyan ka na mawalan ng pag-asa kapag umalis na siya. Natahimik si Nathan at napaisip. Tama naman ang sinabi ni Manang Delia. At hindi may tatanggi ng binata na nawala sa isip niya ang tungkol sa bagay na yon. Masyado kasing natuon ang atensyon niya sa masayang pagsasama nila ni Abby nitong mga nakaraang araw. Natagpuan na lamang ng binata na naglalakad na siya palabas ng kanyang bahay. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid para hanapin si Abby. Napamaang siya nang makitang nakaupo ang dalaga sa sanga ng isang puno. Kahit nag-aalinlangan, naglakad na si Nathan palapit sa pwesto ni Abby. Habang unti-unti siyang lumalapit, mas lalo niyang pinipilit ang kanyang sarili na magkaroon ng lakas ng loob para harapin to. Abby? Ay kalabaw! Ano ba? Napatalo ng dalaga. Dahilan para agad maalarma si Nathan. Uy, ba't mo naman ginawa yun? Paano kung namali ka ng landing sa lupa? Paano kung natumba ka o nabalian ng buto sa paa? Ang OA mo naman. Ikaw nga ito may kasalanan. Ba't ka ba nanggugulat ha? Ano ba kasi ang ginagawa mo sa taas ng puno? Alam mo ba delikado yung ginawa mo? Sanay ako umakyat ng puno eh. Kahit pa. Ano ba kasing kailangan mo? Sunod-sunod ang pagtikim ni Nathan. Maya-maya lang, napakamot siya ng batok, kasabay ng pag-iwas ng tingin. Gusto sana kitang kausapin. Tungkol saan? Alam ko iniiwasan mo ko. Alam ko rin dahil yung sa naging pag-uusap natin sa kusina noong isang araw. Gusto ko sana humingi ng pasensya kung sumama ang loob mo. Huwag mo nang isipin yun. Nadala lang din ako ng emosyon ko kaya ganun na naging reaksyon ko. Napabuntong hininga si Abby. Iniiwasan kita dahil nahihiya ako sa'yo. Dahil nga ganun yung inasta ko. Ibig bang sabihin hindi ka galit sa akin?
Sumilay na ang ngiti sa labi ni Nathan. Umiling ang dalaga. Ba't naman ako magagalit sa'yo nang dahil lang sa ganun? Mali lang din talaga yung naging reaction ko kaya ako dapat humingi ng pasensya. Nagulat si Abby nang yakapin siya ng binata. Bigla na lang din bumilis ang tibok ng puso niya, kasabay ng pag-init ng kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking yumakap sa kanya. Hindi niya lubos akalain na ganito pala ang pakiramdam nito. Masarap, payapa, at nakakagaan. Teka! Bahagyang tinulak ni Abby ang binata. Ba't mo ako niyayakap? Sorry, nadala lang ako. Nahihiyang napatungo si Nathan, kasabay ng pagkamot niya sa batok. Dahan-dahan siyang tumingin sa dalaga maya-maya. May gusto rin sana akong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Huminga pa siya ng malalim. Gusto kasi kita. Ano? Gusto kita, Abby. Pag-uulit ni Nathan, mababakasang ka ba sa kanyang muka? Ngunit kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag sa sinabi niya dahil yun ang tunay niyang nararamdaman. Di ko alam kung paano nangyari to, kung kailan nagsimula. Pero masaya ako tuwing kasama kita. Ngayon ko lang to naramdaman. At ikaw lang ang nakapagparamdam sa akin ito. Hindi naman kita mamadaliin. Wala rin akong balak na pilitin ka. Sapat na sa akin na nasabi ko sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Bago pa mahuli ang lahat at magsisi lang ako. Teka. Tama ba yung narinig ko? Gusto mo ako? Gusto mo talaga ako? Napakurap-kurap na si Abby. Oo, Abby. Tingin ko nga mahal na kita eh. Bahagyang napailing ang dalaga. No. Hindi mo ako pwedeng magustuhan. Why not? Hindi ako yung isang babae na katulad ng iniisip mo, Nathan. Hindi mo pa ako lubos na kilala. I'm willing to know more about you. Marami pa tayong oras para gawin yun. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo. Gagawin ko. Bibigay ko sa'yo. Just tell me you like me. That you love me too. Natulala si Abby. Gusto niyang magsalita. Ngunit tila umurong ang dila niya. Halos manuyo ang lalamunan niya. Dahilan para walang salita ang mabigkas na bibig niya. Lumipas ang segundo at minuto na nakatitig sila sa isa't isa. Nang mga sandaling yon, tanging mabilis at malakas na pagkabog sa dibdib ni Abby ang maririnig. Gusto rin kita, pero hindi pa ako handa sa ganito. May kailangan pa akong gawin. At mas kailangan ko unahin yon. Akmang maglalakad na paalis ng dalaga nang biglang hawakan ni Nathan ang kamay niya. Muli na namang nagwala ang kanyang sistema sa mainit na haplos nito. Kung magtatagal pa ang ganito, alam niya sa kanyang sarili na mawawala na siya sa ulirat. Dahil nagbibigay ng kakaibang epekto ang lalaki sa kanyang sistema. Maghihintay ako, Abby. Handa ako maghintay hanggang sa maging handa ka. Hindi mo na kailangan gawin yun. Wala rin namang kasiguraduhan kung magiging maayos tayong dalawa kapag dumating ang araw na yan. Anong ibig mo sabihin? Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa akin, Nathan. Mga bagay na sigurado ako magiging dahilan para kamuhian at layuan mo ko. Mababakas ang hinagpis sa boses niya. Ngunit pinanatiling matatag ni Abby ang sarili. Huminga pa siya ng malalim. Maaaring hindi mo matanggap kung sino at ano talaga ako. Tanggap kita. Kung sino o ano ka pa man. Kung ano man yan tinutukoy mo, handa akong tanggapin kahit ano pa yan. Mahal na mahal kita, Abby. Ayoko mawala ka at malayo ka sa akin. Pag-iisipan ko. Pag-isipan mo ring mabuti. Natulala si Nathan. Nagmaglakad pa alis si Abby. Maraming katanungan ang nabuo sa isip niya. Ngunit wala siyang lakas na loob na itanong ang mga yon. Sa kabila noon, hindi niya maitatanggi na mas lalo lamang siyang nagkaroon ng interes na malaman ang totoong pagkatao ng babaeng minamahal niya. Walang ibang nagawa ang binata, kundi ang magkulong sa kanyang kwarto para makapag-isip-isip sa naging pag-uusap nila ni Abby. Nang lumabas siya ng kwarto, nagtungo siya ng kusina, nakita si Manang Delia na nakaupo sa lamesa. Si Abby po. Nasa kwarto niya, nag-aayos ng mga gamit. Seryosong sagot ni Manang Delia.
Nag-aayos? Bakit daw? Aalis na siya. Babalik ng syudad. Po? Mabilis na nabalot ang pagkataranta si Nathan. Patakbo siyang nagtungo sa kwarto ni Abby at doon naabutan na nag-iimpake ang babae. Hinawakan niya ang kamay nito para pigilan sa ginagawa. Anong ginagawa mo? Hindi pa ba obvious? Iniimpake ko yung ilang mga gamit ko. Babalik na ako ng syudad para magawa ko na yung dapat kong gawin doon. Sigurado ka na ba? Bakit naman ata biglaan? Hindi to biglaan, Nathan. Matagal ko ng plano to. Bukas talaga ang bala kong pag-alis. Yung ginawa mong pag-amin kanina, yun yung biglaan. Sensya ka na. Pero hindi na mapipigilan yung desisyon ko umalis. Gagawin ko to para sa sarili ko. Bigla na lang niyakap ng binata si Abby. Huwag ka na umalis, please. Hindi pwede. Kailangan kong gawin to. Ano ba kasing gagawin mo doon? Ang dami mo namang tanong. Kailangan ba talaga lahat alam mo? Gusto ko malaman eh. Gusto ko masiguradong magiging ligtas ka doon. Muntik na ako mamatay noon, Nathan. Sa tingin mo ba ligtas ang pamumuhay ko? Natigilan ng binata at napatitig sa kanya. Sunod-sunod siyang napalunok nang mapansin kung gaano kaseryoso ang mukha ni Abby. Ipangako mo sa aking babalik ka, Abby. Babalikan mo ko. I can't promise anything, but I will try. Ano susubukan? Subukan lang? Gawin mo dapat. Para ka naman bata eh. Hindi naman ganun kadali yung gagawin ko doon. Kung ganun, sasama na lang ako. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Ilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Kung yun ang paraan para makasama ka at masigurado kong ligtas ka, handa akong gawin yun. Naalog pa yung utak mo? O baka naman gusto mong iuntog kita sa pader para matauhan ka? Hindi mo na kailangan makisali sa kung anumang problema meron ako. Mahal kita at gagawin ko to, Abby. Hindi ako matatahimik kung hahayaan kita mag-isa na bumalik sa syudad. Ni hindi ko nga alam kung anong plano mo eh. No, dito ka lang, hindi ka sasama sa akin. Hindi mo ako mapipigilan, Abby. Ngayon palang binabalaan na kita. Huwag ka na makapagtalo sa akin. Hindi na magbabago ang isip ko. Sasama ako sa'yo sa ayaw mo at sa gusto. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ng dalaga. Napasapo pa siya sa kanyang noo dahil sa kulitan ni Nathan. Nagpatuloy sila sa pagtatalo hanggang sa lumalim ang gabi. Kahit na nasa kusina na silang dalawa at kumakain, nagtatalo pa rin. Sadyang makulit si Nathan at gustong-gusto talagang sumama. Samantalang si Abby naman, matindi ang pagtutol dahil alam niya kung gaano kadelikado ang gustong mangyari ng lalaki. 3 araw pa ang lumipas bago tuluyang nakabalik si Abby sa syudad. Na dahil sa kulitan ni Nathan, wala siyang ibang nagawa kundi isama to. Labag man sa loob niya yon, wala na siyang ibang pagpipilian. Kundi kasi niya isasama ang binata, hindi na rin siya makakaalis at makakabalik sa syudad. Maganda din pala yung bahay mo, no? Kaya pala nung gumaling ka sa ospital, gusto mong bayaran yung mga nagastos ko. Bakit nga ba hindi ko naitanong sa'yo noon kung anong trabaho mo dito? Wala rin naman akong balak sagutin kung sakaling itanong mo. Bakit? Hindi naman lahat kailangan alam mo eh. Grabe ka naman sa akin. Gusto ko lang naman malaman eh. Kahit pa, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang alam. Napagdesisyonan ni Abby na libutin ang kanyang bahay. Simula kasi na makarating silang dalawa ni Nathan, ramdam niyang may pares na mga matang nagmamasid sa kanila. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging alerto. Hanggang sa maisa-isa niya ang bawat bahagi ng bahay. May hinanap ka ba? Bakit parang kanina ka pa naglilibot? Tinitignan ko lang kung maayos pa yung bahay na to. Matagal ako nawala, di ba? See, bukas na bukas din mamimili tayo ng stocks mo rito. Hindi na kailangan. Ha? Ano ibig mo sabihin? Hindi tayo abutin dito hanggang bukas. Nilingon ni Abby ang bintana sa bandang likuran nila. Patakbo siyang lumapit doon. At tama nga ang pakiramdam niya. Isang imahe ng tao ang nasa may puno at nakamasid sa kanila. Hindi maaninag ng dalaga ang mukha nito. Pero nakasisiguro siyang lalaki ito base sa tinig. Hawak nito ang isang cellphone na nakalapat sa tenga. Batid ni Abby na meron tong kausap.
kung kaya't agad na siyang nabahala. Saan ka pupunta? May problema ba? Magtago ka! Tumakbo palabas ng dalaga at agad umikot sa kanyang bahay. Nakatunog ang lalaki na sa puno, kung kaya't mabilis siyang tumalon pababa para tumakbo paalis. Agad namang pinulot ni Abby ang isang kahoy na nadaanan niya at buong pwersa yung binato papunta sa tumatakbong lalaki. Bumalik ka dito, harapin mo ako! Malakas na sigaw niya. Sino hinahabol mo? Nagtatakang tanong naman ni Nathan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko magtago ka? Ano ba kasing nangyayari? Padabog na naglakad papasok ng bahay si Abby. Kumakabog na ang dibdib niya ng mga sandaling yun dahil sa matinding kaba. Kararating pa lang nila dito. At hindi niya inaasahang may nagmamatsyag pala talaga sa bahay niya. Kailangan natin kumilos, maghahanda na ako. Para saan? Alam na nila na buhay pa ako. Alam na rin nila na bumalik na ako dito. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ng dalaga. Hindi magtatagal sa sugod sila dito. At hindi maaaring mangyari yun. Kailangan maunahan ko sila. Nagtungo si Abby sa maliit na kwarto. Kinuha niya ang susi sa kanyang bulsa at agad binuksan yun. Nanatiling nakasunod sa dalaga si Nathan na agad na balot ng gulat nang makita ko anong laman ng kwartong pinasok nila. Ba't meron ka yan? Kailangan ko to sa trabaho ko. Trabaho? Anong trabaho ang nangangailangan ng ganyang kadaming armas? Hindi ito ang tamang oras para sagutin ko yung tanong mo, Nathan. Nagmamadali ako at wala akong balak magsayo ng oras magpaliwanag sa'yo. Ginusto mo sumama dito? Kaya huwag ka ng maraming tanong. Normal lang naman sa akin magtanong. Nagugulat ako sa mga nakikita ko. Oo, alam ko yan. Katulad ng sinabi ko, hindi ito ang oras para magpaliwanag sa'yo. Sa ngayon, kailangan ko munang kumilos, okay? Sa susunod ko na ipapaliwanag ang lahat kung makakaligtas ako. Huwag kang magsalita na ganyan, Abby. Tutulungan kita kahit anong mangyari. Hindi ka pwedeng mapahamak ulit. Marunong ka bang gumamit ng baril? Oo. Good. Kinuha ni Abby ang isang baril at agad yung inabot kay Nathan. Gamitin mo yan kung gusto mong mabuhay. Mabilis na naging pagkilos ng dalaga at kinuha na ang mga gamit na kailangan niya. Kahit si Nathan, kumilos na rin. Habang tumatakbo ang oras, mas lumalaki ang posibilidad na masugod sila ng kalaban sa bahay. Wala yun sa plano ni Abby. Lalo pat, maraming bahay ang nakapaligid sa lugar nila. Anong gagawin natin? Dito ka lang. Kapag may pumunta rito, alam mo na ang gagawin. No, sasama ako sa'yo. Napabuntong hininga si Abby. Okay, fine. Umalis na tayo bago pa nila tayo maabutan dito. Agad na lumabas ng bahay ang dalawa at nagtungo sa garahe. Merong 3 sasakyan ang naroon. Pinili ng dalaga ang isang itim na kotse. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad na sumakay. Halos paharuruti na rin ni Abby ang kotse dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Tanong ni Nathan. Oo, at ihanda mo yung sarili mo. Hanggat maaari huwag ka magpadalos-dalos sa kilos mo. Baka pareho lang tayo matuluyan dito. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo kailangan mag-alala. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang bigla na lang may bumaril sa kotse nila. Parehas silang nagulat. Ngunit agad din silang naging alerto nang makita nila ang 2 motor na nakasubaybay sa kanila. Bulletproof ang kotse na to. Barilin mo sila. Ha? E paano kung dito mama? Iisipin mo pa ba yun? Walang bahay dito dahil gubat ang daan na to. Wala ring ibang sasakyan na dumadaan, kaya hindi mo kailangan mag-alinlangan. Sunod-sunod pang pinagbabaril ng mga nakasakay sa motor ang kotseng minamaneho ni Abby. Sinubukan pa ng dalaga na banggain ang mga ito, ngunit pareho silang nakaiwas. Binaba naman ni Nathan ang bintana sa tabi niya at pumwesto. Inasinta niya ang isang motor na malapit na ulit makahabol sa kanila. Lumipat sila ng pwesto, hindi ko sila mabaril. Ako nang bahala. Binaba ni Abby ang bintana sa tabi niya. Inilabas ang kamay niyang may hawak na baril. Pinagbabaril niya ang mga nakamotor na humahabol sa kanila. At hindi napigilan ni Nathan na humangas sa ginawa ng babae. Isang motor ang nawala ng balanse. Agad na sumemplang ito. Pati ang nakasakay dito, nahulog. Isa na lang ang humahabol kina Abby. Kaya naman mas binilisan ng dalaga ang pagmamaneho. Pumwesto sa mismo likod ng kotse ang motor.
at ginamit yung pagkakataon ni Abby para pumreno at huminto. Bumangga ang motor sa kotse at tumilapon sa ere ang nakasakay dito. Bago pa makakilos sa mga nakasakay sa motor, nagmaneho na ulit paalis si Abby. Sa pagkakataong ito, mas mabilis upang hindi na sila maabutan. Halos kalahating oras ang tinagal ng biyahe bago sila huminto sa tapat na isang gusali. Sunod-sunod pa naging paghinga ng malalim ng dalaga pagkatapos, kinuha niya ang bag na nasa likuran ng sasakyan. Maging alerto ka, Nathan. Marami sila dito, kaya hindi ka maaaring magpabaya. Kung marami pala sila dito, ba't naisip mong sumugod mag-isa? Dahil wala namang iba nakakaalam na buhay pa ako, di ba? Ang buong akala nila namatay na ako, 2 taon na nakakalipas. Hindi ako maaaring basta nalang magpakita sa kanila na parang wala nangyari. Mas lalong masasayang ang oras ko kung magpapaliwanag sa kanila. Kapag ganon, I see. Nagsimula nang maglakad si Abby palapit sa gusali at nakasunod sa kanya si Nathan. Pareho sila nagmamasid sa paligid at pilit iniiwasang makagawa ng anumang ingay. Long time no see, Abby. Biglang sambit ng isang babaeng nakatayo sa may pinto ng gusali. Ang buong akala namin patay ka na. Ikaw ata ang patunay na ang masamang damo matagal mamatay. Ibig sabihin lang nun, palpak ka naging plano nyo. Sinigurado niyo sana na hindi lang talaga ako humihinga ng mga panahon na yon. Yun ang malaking pagkakamali niyo, Janela. Oh, come on! Wala akong alam sa mga sinasabi mo, okay? Di mo ako maliloko. Kitang-kita ko ang mukha mo na nakasakay sa kotse, na bumangga sa kotse ko nun. Hindi ba? Humigpit ang pagkakahawak ni Abby sa kanyang baril. I see. Kung ganon, hindi na pala kailangan ng pag-acting ko dito. Alam mo ba ang inaasahan na ni boss ang pagdating mo? Ang akala mo ba hindi namin alam na buhay ka? We know. Let's cut the chase, Janela. Hindi ako nagpunta dito para magsayang ng oras. Hindi ka pa rin nagbabago, Abby. Ayaw na ayaw mo pa rin talaga na tumatagal ang usapan. Pumalakpak ang babae at agad namang naglabasan ng mga kasamahan nito. Nakikita mo naman siguro, di ba? Nakapaghanda kami. Ano na lang ang magiging laban mo? Tumingin ito kay Nathan. At nagsama ka pa ng isang gwapong lalaki? Di ka ba nanghihinayang sa itsura nito? Kung mamamatay din lang siya dito? Sino naman nagsabi sa'yo? Nahahayaan kitang saktan siya. Oh, wag mong sabihin na may gusto ka sa lalaking yan. Akalain mo nga naman magkakagusto ka rin pala sa isang lalaki. Ang akala ko puro pagpatay lang ang alam mo. Shut up! Bakit? Hindi pa ba niya alam? Hindi mo pa ba nasasabi sa kanya ang tunay mong pagkatao? I said shut up! Inuubos mo na ang pasensya ko. Inuubos mo rin ang oras ko. Nagmamadali ka na bang mamatay? Biglang lumapit ang isang lalaki. Ayaw mo atang lasapin na isa pang pagkakataon na meron ka pa para mabuhay. Talagang sumugod ka pa dito, Abby? What's up, Boss Dale? Ngumisi si Abby. Ba't mo naman naisip na mamamatay ako dito ngayon? Nabigo na kayong tapusin ako nun. Hindi na kayo magtatagumpay ngayon. Huwag kang mayabang, Abby. Alam namin kung hanggang saan ang kaya mo. 2 taon ka nakaratay, di ba? Sigurado kaming pumurol na rin yung kakayahan mo sa pakikipaglaban. Ani Janela. Nang dahil sa isang kaluskos na nanggaling sa di kalayuan na alarma ang lahat. Yun din ang naging hudyat para magsimula sa pagbaril ang mga tauhan ni Dale. Agad na hinablot ni Abby ang kamay ni Nathan para hilahin tumatakbo sa mga puno. Ano bang ginagawa natin dito? Nasa open area tayo kanina, Nathan. Sa tingin mo ba magagawa mong iwasan ang bala nilang lahat? Napakamot naman ng batok ang lalaki. Maging alerto ka. Nakita mo naman siguro kung gaano sila kadami, di ba? Tama pa ba itong pinapasok natin? Ikaw lang ang nagdadalawang isip. Ikaw lang ang nagpumilit na sumama sa akin. Kung mag-isa ka lang susugod, ibig sabihin haharapin mo silang lahat. Nang ikaw lang? Are you worried about me? Hindi mo kailangang isipin yun. Kaya ko ang sarili ko. Maya-maya lang, sunod-sunod na pagsabog ng bomba sa paligid ang narinig nila. At palapit yun ang palapit sa pinagtataguan ni Abby at Nathan.
Wala silang ibang nagawa kundi lumipat ng pwesto at matyaga ng pagkilos ng mga kalaban. Ano na, Abby? Magtatago ka na lang ba? Ang akala ko ba isa ka sa pinakamagaling na assassin ng organization natin? Ba't parang nawala ang angas at galing mo? Tumatawang sa Adi Janela. Napasa po sa noo ang dalaga. Naging mabagal ang paglingon niya kay Nathan na nakatitig na pala sa kanya. Isa kang assassin? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Mamaya na ako magpapaliwanag, okay? Hindi ako handang sagutin lahat ng tanong mo. Sa ngayon, kailangan ko munang tapusin ang gulong to. Tinalo ni Abby ang sanga ng isang puno. Iniwan si Nathan sa pinagtataguan nila. Mabilis niyang inasinta ang mga kalaban. At walang pag-aalinlangang pinagbabaril ang mga ito. Maya-maya lang, lumipat na siya sa sanga ng puno para mas matanaw pa ang ibang mga kalaban. Halos 1.5 oras na ang lumipas matapos magsimula ang laban. Unti-unti nang nababawasan ang mga tauhan ni Dale, samantalang paubos na rin ang mga bala na dala ni na Abby at Nathan. Kahit papaano, binaliwala na rin muna ng binata ang tanong niya at pinagtuunan ng pansin ang pagbaril sa mga kalaban. Mababakas sa magkahalong gulat at galit sa mukha ni Dale. Habang nakikita niya isa-isang bumubulagta ang tauhan niya. Anak ng teteng Janela! Ano pang ginagawa mo dyan? Tapusin mo na yung babaeng yan para makaalis na tayo dito. Inis na utos si Dale. Yes, boss. Sumugod na rin si Janela at inalam ko sa nakapwesto si Abby. Sa patuloy na paglipas ng mga minuto, mas lalong nababawasan ang mga tauhan ni Dale. Nanatili pa rin nasa isang sanga ng puno si Abby. At nang mapansin niyang palapit si Janela sa pinagtataguan ni Nathan, agad siyang kumilos. Mabuti naman, at ikaw na ang kusang nagpakita sa akin. Nakangising sambit ni Janela. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong dito na matatapos ang lahat. Tignan natin kung magtatagumpay ka. Noon nga, hindi niyo ako natapos, kung wala akong kaalam-alam ng mga panahon na yon. Ngayon pa kaya na lumalaban na ako? Tinutok ni Janela ang hawak na baril sa babae. Trust me, kayang-kaya kitang tapusin dito. Sunod-sunod na pinagbabaril ng babae si Abby. Ngunit mabilis itong nakaiwas at nakapagtago sa likod ng puno. Napailing pa si Abby nang mapagtanto niyang wala nang bala ang baril niya. Maya-maya lang, tumigil na rin sa pagbaril si Janela. Ginamit yung pagkakataon ng dalaga para maakyat niya ang puno at makapwesto sa isang sanga. Wala siyang pag-aalinlangang tumalon at sa mismong tabi ni Janela siya bumagsak. Nagulat man, mabilis pa rin naging pagkilos ng babae. Sa kabila noon, naging mas mabilis ang pag-atake ni Abby. Hindi pa siya nakontento. Sinipa niya ito sa tiyan. Buisit ka? Impit na singhal ni Janela. Oh, kala ko ba tatapusin mo ako? Dala ng galit, sumugod si Janela. At sunod-sunod na pinagsusuntok at pinagsisipa si Abby. Inilaga naman yun ni Abby. Lahat ng atake ni Janela sinalag niya. Para lang siyang nagsasayaw habang ang babae hirap na hirap sa ginagawa. Napansin ni Abby ang isang baril sa di kalayuan. Parasahan niyang tinulak si Janela pagkatapos patakbong lumapit sa baril para makuha to. Agad niyang nilingon ang babae. Nakatutok na dito ang hawak niyang baril. 1 kilos mo pa. Malalagutan ka ng hininga. Sa tingin mo ba? Ganun mo lang kadali magagawa yon? Biglang saad ni Dale. Hila-hila nito ang nakagapos na si Nathan pagkatapos tinulak pa ito dahilan para mapasubsob sa lupa. Nathan! Pakawalan mo siya, Dale. Huwag mo na siyang idamay dito. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para sumunod sa utos mo. Tumawa ng malakas ang lalaki. Subukan mong barilin si Janela. Hindi rin ako magdadalawang isip na patayin ng lalaking to. Humigpit ang pagkakahawak ni Abby sa baril niya. Kasabay nun ang pagkalabog ng dibdib niya sa labis na kaba. Ito ang kinatatakot niyang mangyari. Ang mapahamak si Nathan at makuha ng kanyang kalaban. Marahang naglakad si Janela palapit sa lalaki ni hindi man lang nagawa ni Abby na barilin ang babae. Nagsalubong ang kanyang kilay habang pilit nag-iisip ng dapat niyang gawin. Mamili ka, Abby. Buhay mo ang buhay ng lalaking to.
Nakangising tanong ni Dale. Ano ba mas matimbang sa'yo? Gusto mo itong lalaking to, di ba? Sigurado akong hindi ka na mapakali ngayon dahil sa nakikita mo. Hindi napigilan ni Janela ang matawa. Ganyan talaga nagagawa ng pag-ibig, Abby. Nagiging sagabal sa mga dapat mong gawin. Bakit niyo ba ginagawa to? Ano ba nagawa ko sa inyo at tinraidor niyo ako noon? Huwag mo akong alalahanin, Abby. Gawin mo kung ano dapat mong gawin. Biglang sambit ni Nathan. Tumahimik ka nga! Singhal ni Janela, pagkatapos sinipas sa mukha ang lalaki. Simple lang. Ang lahat, Abby. Bigla namang naglakad si Dale palapit sa pwesto niya. Masyado ka nagiging malaking banta sa akin. Saad nito, habang nananatiling nakatutok kay Nathan, ang hawak na baril. Aminin ko, isa kang magaling na assassin. Maraming misyon na nagtagumpay ng dahil sa'yo. Ang problema nga lang, may mga tao kang binangga na hindi naman dapat. Mga taong imbis na ikaw ang gantihan, ako ang binalikan. Hindi ko na problema yon, Dale. Ginagawa ko lang kung anong binibigyan mong trabaho. That's the point. Inutos ko sa'yo ang trabaho na yon, pero ba't akong binabalikan nun? Wala ko ibang choice kundi gantihan ka. Dahil na rin sa utos nila, sa akin na tapusin ka. Hindi naging madali para sa organisasyon na makabangon, Abby. Ikaw ang dahilan kung ba't nangyari yon. Kahit napatay ka na namin noon, hindi pa rin kami tinigilan ng mga nakabangga mo. Wala kami ibang nagawa kundi lumabas hanggang matalo sila. Mababakas ang galit sa tinig ni Janela. Pinagkatiwalaan ko kayo noon eh. Naging kaibigan ko kayong dalawa. Ba't yung nagawa sa akin yon? Trabaho lang, Abby. Wala kami ibang pagpipilian nun kundi sumunod sa utos nila. Kaya nyo naman pala silang tapusin eh. Ba't mas pinili nyo pa akong patayan? Dahil ang akala namin, titigil na sila kapag nalaman nila na patay ka na namin. Hindi ka naman talaga naming tinuring kaibigan eh. Ginamit ka lang naman namin dahil alam namin magaling ka. Natahimik si Abby. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang mga salitang yon. Mas lalong lumago ang galit sa dibdib niya sa nalaman. Kung ganon, wala naman pala tayong dapat pag-usapan. Tapusin na natin to. Sa tingin mo ba, may magagawa ka pa? Hawak na namin ng lalaking mahal mo. Huwag mong sabihin na pipiliin mo ang buhay mo kaysa sa buhay ng lalaking to. Ngumisi si Abby. Ba't kailangan ko pa mamili? Kung kaya ko namang iligtas pareho ang mga buhay namin. At sa isang iglap, tinakbo niya ang pagitan nila ni Dale. Nagulat pa ang lalaki, ngunit huli na ang lahat. Hawak na ni Abby ang baril at persahang inagaw mula sa kamay niya. Agad namang naalerto si Janela, sinugod ang dalaga. Ngunit bago pa siya makalapit, nasipa na siya nito sa dibdib. Tinapon ni Abby ang baril sa kung saan. Pagkatapos sunod-sunod na sinuntok si Dale. Sinubukan pa ng lalaki na salagin ang atake niya, ngunit bigo ito. Na sobrang bilis ng kilos ni Abby, hindi na malaman ni Dale ang dapat niyang gawin. Lumayo ka sa kanya! Malakas na sigaw ni Janela. Kahit nahihirapan, pinilit nito ang sarili na sugurin si Abby. Dapat namatay ka na lang noon. Too late, Janela. Nabigo kayong dalawa, kaya pagsisisihan niyo yun ngayon. Bahagyang umupo si Abby para maiwasan ang suntok ni Janela. Agad nawala ng balanse ang babae, dahilan para matumbas sa lupa pagkasuntok sa kanya ni Abby. Binalingan naman ng dalaga si Dale, at bago pa ito tuluyang makabangon, agad niya itong sinugod. Kahit hinihingal, nagawa ni Abby na mapatumba ang kalaban. Natuon ang tingin niya sa nakagapos na si Nathan. Nang maikalma niya ang sarili, saka siya naglakad palapit dito para matulungan ito. Ayos ka lang ba? Tignan mo yung mukha mo, puro sugat na. Sorry, di ko napansin yung paglapit nila sa akin kanina. Ikaw naman kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Pero kailangan na natin makaalis dito. Yun ang importante. Sinubukang akaya ni Abby ang binata. Ngunit bahagya itong lumayo. Nabalot ng pagtataka ang dalaga. Ngunit hindi na siya nagpumilit pa. Bago tuluyang makalayo, nakarinig pa si Abby ng pagkilos. Napalingon siya sa gawin ni Janela at Dale. Nakita niyang may hawak na baril si Janela. Handa itong barilin siya. At narinig nila ang putok ng baril na umalingaw-ngaw. Sa kasamaang palad,
tinamaan siya sa hita. "Abby!" Sigaw ni Nathan. "Ayos na ako, dyan ka lang!" Binaliwala niya ang hapte at sakit. Pinulot niya ang isang baril na nakita niya sa tabi at agad pumwesto. Nang makita niyang tumatakbo sina Janela at Dale, palayo, agad niyang inasinta ang mga ito. Walang pag-aalinlangan na binaril niya ang dalawa, na hindi na nagawang nakaiwas pa. Tinamaan ito sa likod at agad na bumulagta. Nakahinga ng maluwag si Abby nang sa wakas matapos na ang lahat. Dumidilim na rin ang paligid at saka pa lamang tinatabla ng pagod at panghihina ang kanyang katawan. "Dadaling kita sa ospital." "Ba't pa kasi ginawa mo pa yun? Dapat umiwas ka na lang eh. Kung di kita tinulak, ikaw ang tatamaan ng bala." Singhal naman niya kay Nathan. Inalalayan ng binata si Abby na makatayo pa rin sa paglalakad. Kahit nahihirapan at namimilipit sa sakit, tiniis niya yon hanggang makarating sila sa lugar kung saan nila iniwang nakapark ang kotse. Hindi na rin naman nagsaya ng oras si Nathan. Agad siyang nagmaneho paalis na makasakay sila. Unti-unti nang bumigat ang talukap ng mga mata ni Abby. Nang mga sandaling yun, tuluyan ang nanghina ang katawan niya. Dala na rin ng pagod at ng sakit mula sa kanyang sugat. Nabalot ng matinding pag-aalala si Nathan nang makitang nawalan na ng malay ang dalaga. Mas mabilis pa niyang pinatakbo ang sasakyan para makarating agad sa ospital. 2 araw ding nanatili sa ospital si Abby para magamot ang natamo niyang tama ng bala. Bukod doon, masyado ring napagod ang katawan niya. Kung kaya't, kinailangan niya pang magpahinga at magbawi ng lakas. Sa dami ng tanong sa isip ni Nathan, sinantabi niya muna yon at mas pinili niya muna ang alagaan ng dalaga. Nanatili siya sa tabi nito hanggang makalabas siya ng ospital at makauwi sa bahay. "Itanong mo na. Alam ko nangangati ka na magtanong, kaya ito ng pagkakataon mo para gawin yon." Pagyapang nagulat ang binata, ngunit agad siyang lumapit sa dalaga. "Totoo bang isa kang assassin?" "Kung ano ang narinig mo, kung nakikipaglaban tayo, totoo lahat yon." "Kung ganun, pumapatay ka nga ng tao." "Kung narinig mo ang sinabi ni Dale, inuutusan ako para pumatay. Target ko, sindikato. Yung mga hinahanap ng pulisya. Hindi naman ako ganun kasama katulad ng iniisip mo." "Bakit mo pinasok ang ganyang trabaho?" Saglit na natigilan si Abby pagkatapos na patungo. "Dahil namatay ang mga magulang ko. Gawa ng mga sindikato. Ito lang ang nakita kong paraan para makaganti sa kanila." "Hindi ba nakikisali ang mga pulis sa misyon niyo?" "Sa kanila nanggagaling ang mga taong malaki ang posibilidad na maging target namin. Bago kami kumilos, dadaan muna yun sa kanila. Kung hindi nila kaya, sa kanila ipapasa sa amin. Kung iniisip po sigurong puro pagpatay ang ginagawa namin, nagkakamali ka. May mga pagkakataon na hinahanap lang namin ng target para matuntun sila ng mga pulis. Minsan naman napupuruhan lang sa labanan, pero hindi namin tinutuluyan." Kahit papaano, nagiging panatag na ang isip ni Nathan sa mga sagot na narinig niya. "Kung itutuloy ba natin yung namagitan sa atin, titigil ka na ba sa trabaho mo na yan?" "Ano na may ibig sabihin?" "Aalis ka na sa organisasyon niyo. Hindi ka napapatay ng tao. Mamumuhay ka na lang ng tahimik. At masaya kasama ko." "Hindi ko masasabing oo. Pero hindi ko naman masasabing hindi. Bakit? Ano ba namamagitan sa ating dalawa?" "Hindi ba't gusto kita at gusto mo rin ako? Gusto ko makasigurado na hindi ka malalagay sa panganib kapag nagkatuluyan tayo." "Natatakot ka ba sa akin?" Hindi agad nakasagot ang lalaki. Nabalot siya ng kaba at pag-aalinlangan, habang nananatiling nakatitig sa kanya si Abby. Maya-maya lang tumayo ang dalaga at lumapit kay Nathan. Dahil sa gulat, napaatras ang binata hanggang mabangga ang likod niya sa pader. Tumango-tango si Abby. "Kung ganon, natatakot ka nga sa akin. Huwag kang mag-alala, wala naman akong gagawing masama sa'yo." "Di naman sa ganon. Natatakot na ako para sa'yo at kaligtasan mo." "Sa tingin ko, hindi mo na dapat pang-alalahanin ang bagay na yan. Kaya ko naman protektahan ang sarili ko. Kung gusto mo talaga ipagpatuloy natin yung namamagitan sa atin na sinasabi mo, kailangan mo matanggap kung ano at sino ako. Hindi ba't yun ang sinabi mo sa akin nun?"
Ngayon nalaman mo na ang totoo. Pag-isipan mo mabuti kung anong gagawin mo. It's true. I like you. I think I'm in love with you too. Pero kung natatakot ka pala sa akin, hindi magiging maayos yung pagsasama natin. Ngayon pa lang wag na nating ituloy. Napamaang ang lalaki at napatitig kay Abby. At naglakad to palayo sa kanya. Pag-iisipan ko. Mahal kita at ikaw lang ang iniisip ko. Kaya gusto ko itigil mo na kung anong trabaho meron ka. Wala kang dapat ipag-alala, Nathan. Wala na sina Dale at Janela. Naubos na rin ang mga tauhan nila. Kaya wala na rin natira sa organisasyong kinabibilangan ko. Wala na akong misyon na makukuha. Wala na rin akong taong papatayin. Take as much time as you need to think. Siguraduhin mo lang na hindi pa uli ang lahat bago ka magdesisyon. I love you. Pero wala akong balak maghintay sa taong walang kasiguraduhan kung paninindigan ako. Naglakad na paalis ang dalaga at nagtungo sa kanyang kwarto. Naiwan ang mga nakatulala si Nathan sa sala. Kumakabog ang dibdib dahil sa hindi may paliwanag na dahilan. Nang mga sandaling yun, wala ibang nasa isip niya kundi makapag-isip ng mabuti. Napagdesisyon na ni Nathan na umalis muna ng bahay. Panandali ang nanatili sa isang hotel. Kailangan niya ng maaliwalas na paligid para makapagdesisyon ng maayos. At hindi niya yun magagawa kung kasama niya sa isang lugar ang dalaga. Sa loob ng ilang araw, hindi pa rin mapakali si Nathan. Wala siya ibang ginawa kundi manatili sa loob ng kwarto niya sa hotel. Nakatulala sa kawalan. Malalim ang iniisip. Mag-isip ka, Nathan. Tapos na ang lahat. Wala na ang organisasyon nila. Ano pa bang kinakatakot mo? Singhal niya sa sarili. Napaigtad siya nang biglang magring ang cellphone niya. Dali-dali niya itong kinuha at sinagot na makitang si Manang Delia ang tumatawag. Sir Nathan, mabuti naman at sinagot mo yung tawag ko. Bakit po Manang? May nangyari po ba? Ang balita ko po ay umalis ko sa bahay ni Abby. Opo. Ibig sabihin hindi mo pa alam. Ang alin po? May nangyari po ba sa kanya? Tinawagan niya ako kanina para magpaalam. Magpaalam? Oo, Sir Nathan. Nagpaalam siya sa akin na aalis na raw siya ng bansa. Ano? Kung di ako nagkakamali ay nasa airport na siya ngayon. Nabanggit niya sa akin lahat na nangyari. Pati na rin yung naging pag-uusap niyo. At ang masasabi ko, kung talagang mahal mo siya, dapat puntahan mo siya. At pigilan siya sa pag-alis niya. Hindi ko alam kung maaabutan ko pa siya, Manang. Maaabutan mo pa siya kung kikilos ka na agad. Daig mo pa kasing babae kung mag-emote yan eh. Yan tuloy, may iwanan ka pa. Nang maibaba ni Manang Delia ang tawag, aligagang kumilos ang lalaki. Nagpalit na lang siya ng damit at nagsuot ng sapatos. Kahit hinihingal, hindi siya nagsayang ng oras at agad na nagmaneho paalis. Habang nasa biyahe, hindi na siya mapakali. Halos magkarambola ang dibdib niya. Sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makarating sa airport, dali-daling tumakbo si Nathan papasok. Mabilis niyang inilibot sa paligid ang paningin. Doon na-realize niya na hindi niya kayang malayo kay Abby. Sana hindi pa siya nakaalis. Please, please. Paulit-ulit niyang bulong at pagdarasal. Maya-maya lang hinarang na siya ng isang security. Sir, hindi na po kayo pwedeng pumasok dyan. Mga sasakay lang sa aeroplano ang pwede. Kahit saglit lang may hinahanap lang kasi ako. Pasensya na sir, hindi po talaga pwede. Hindi rin ako magtatagal, promise. Kailangan ko lang siya maabutan at makausap. Sinubukan ni Nathan na lusutan ng security. Ngunit nahawakan nito ang braso niya. Nagpumiglas pa siya para lamang makawala pero hindi siya nagtagumpay. Sir, kung ipagpapatuloy mo itong ginagawa mo, maaari ka namin kasuhan. Wala akong pakialam. Kailangan ko makita yung hinahanap ko. Pinagtitinginan na siya ng mga tao. Sa paligid. Dahil sa kaguluhang ginawa niya. Ng mga sandaling yun, wala siyang ibang nasa isip kundi makita si Abby. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Pakiramdam niya, nawawala na siya ng pag-asa. Nathan? Natigilan ang binata at agad na palingon. Nanlaki ang mga mata niya. Dala ng matinding gulat. Maya-maya napangiti siya kahit kinakabahan at dali-daling lumapit sa babaeng hinahanap niya. Thank God, hindi ka pa nakaalis, Abby. Anong ginagawa mo dito? Sinundan kita dito para pigilan ka sa pag-alis mo. Hindi ko nakakayanin kapag nawala ka pa sa akin. Wala na akong pakialam kung ano o sino ka pa.
Tanggap kita dahil mahal kita. Pag-alis ko? Anong sinasabi mo? Tinawagan ako ni Manang Delia. Sabi niya sa akin aalis ka ng bansa. Nagmadali ako makarating dito sa airport para maabutan ka. Bahagyang napailing si Abby at maya-maya napahalakhak. Nabanggit ba sa'yo ni Manang kung saan ako pupunta at bakit ako aalis ng bansa? Hindi. May business meeting lang ako sa London, kaya ako aalis. 3 araw lang ako mawawala, babalik din ako dito. Ha? Sa tingin mo ba kaya kong iwan ka ng ganun-ganun na lang? Ang totoo nga niyan, hinihintay ko rin yung pagbabalik mo sa bahay ko eh. Umaasa ako na mas magiging matibay yung pagmamahal mo sa akin at pipilitin mo pa rin tanggapin ako. Hindi ka aalis para iwan ako? Saan mo naman nakuha yung bagay na yan? Muling niyakap ni Nathan ang dalaga. Sa ikalawang pagkakataon tumawa lang si Abby. Sa kabila noon, labis na saya ang naramdaman niya sa pagdating ni Nathan sa buhay niya. Mahal na mahal kita, Abby. Mahal na mahal din kita, Nathan. Ang ilan mga tao sa airport na nakasaksi sa pangyayari kinilig. Mabilis na lumipas ang mga buwan at mas lalong tumibay ang samahan nila. Napagdesisyonan nilang bumalik sa probinsya kung saan tahimik at masaya naging pamumuhay nila. Wala nang ibang mahihiling pa ang magkasintahan. Pinagplanuhan na rin nila ang pagpapakasal at mas lalong pinagplanuhan nila ang pagbuo ng pamilya. Sa kabila ng mga nangyari sa buhay ni Abby, nakatagpo siya ng isang lalaki na puno ng pagmamahal. At ito ang tumanggap sa kanya. Kahit panalagay sa panganib ang buhay nilang dalawa, at nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, mas nanaig ang pagmamahalan sa pagitan nila. Ang pag-iibigan ni na Abby at Nathan, ang siyang patunay, kapag nagmahal ka, handa kang tanggapin, kahit ano o sino pa, kung ano pa ang pinagdaanan mo sa buhay. Ang pagtanggap na yon, isa sa magsisilbing pundasyon para mas tumatag ang pagsasama ng dalawang magkasintahan. At isa na rin yon sa magiging dahilan para sa pagkakaroon ng masayang relasyon sa paglipas ng panahon. The end.